Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ni Secretary Boying Remulla na kung pala rin siyang maging ombudsman, ano ba ang gagawin niya? Ito, in his bid for the position of ombudsman, Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla asserted that his primary ambition is to end corruption irresponsibility. Wow naman! Salutuan natin si Secretary Remulla. May pag-asa na tayo. Tatapusin niya itong nangyaring corruption sa ating bansa ngayon. Yan, sabi niya, I had to contest. Nilalaban niya yung posisyon ba niya. Hindi siya, he's not giving up. No retreat, no surrender. Yan. I had to contest because I believe corruption irresponsibility needs to stop. I have to throw my hat in because I believe the impunity of corruption has to be stopped. Yun yung isang presentation. Remulla added, he will not make the ombudsman a political weapon. However, pursuing clearance from the office of the ombudsman remains a challenge for him, a non-negotiable requirement of the Judicial and Bar Council to be included in the short list of applicants. Okay. So ito, corruption muna tayo ha. Lahat nag-agree. Talamak ang korupsyon ngayon. Pati ang Pangulong Marcos Jr. Inaamin niya ng talamak ang korupsyon. At gusto rin ng Pangulo na matapos na ito, gusto niyang mag-iwan ng legacy na pag-alis niya sa pwesto, hindi siya maalala ng taong bayan na most corrupt administration. Kaya nag-double time siya ngayon. After 3 years, saka lang siya lumalaban sa korupsyon. Dinisolve niya ang Presidential Anti-Corruption Commission. Ngayon, bumubuo ulit ng panibagong korupsyon. So yan. So dito ngayon, Justice Secretary Remulla, gustong-gusto niyang maging ombudsman para once and for all tapusin na itong impunity. Ito yung exact word niya siguro. I have to throw my hat in. Nag-apply ako because I believe the impunity of corruption has to be stopped. Impunity, yung bang walang kalunos-lunos, unstoppable. Stop na. So, ang tanong, naniniwala ba kayo? Paniniwalaan ba siya ng taong bayan na tunay nga once na napili siyang ombudsman is patas siya sa pag-imbestiga ng reklamo ng korupsyon laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno? Comment kayo kuno. Naniniwala ba kayo? Isa pa, pangako niya, hindi niya na i-weaponize. Hindi niya gagamitin ang ombudsman position para tugisin ang mga kalaban ng politika ng Marcos administration. Naniwala ba kayo sa kanya? Sino ang nagpakidnap sa ating minamahal na Tatay Digong? Siya ang umamin. Kaya nga, kinasuhan sila ni Senator Amy. Dalawang magkapatid na Remulla, group effort ba? Dalawang general, Marbel and Torre, plus isang ambassador Lacaninaw. Yun. Kaso ngayon sa ombudsman. So, hindi ko gagamitin ang ombudsman na tugisin ang mga kalaban sa politika. Maniniwala ba kayo? Kung si Senator Amy pa ang pakikinggan, sabi niya, plan C na nila yan. Palpak ang kanilang plan A, yung charter change. Palpak ang plan B sa impeachment. Ito na, ombudsman. Gagamitin nila para ikulong, kasuhan si BP Sara at ikulong bago mag 2027. Yan ang matapang na pahayag ng super ate ng Pangulo.
So, Court of Public Opinion. Sino ang paniniwalaan ng nakakaraming taong bayan? Justice Remulla o si Senator Amy? Kung ako ang inyong tatanungin, opinion ko lang ito, mas naniniwala ako kay Senator Amy. Hindi nasayang ang boto ko kay Senator Amy. Salamat at nanalo siya, nandyan pa rin. Although nung una, nawalan na ako ng gana kay Senator Amy dahil nadismayan ako sa mga Marcos sa nangyayari. Kaya lang, mabuti na lang si BP Sara, yung kanyang vision, iba yung pananaw niya. In-endorse niya si Manang Amy. Kaya binutuhan ko dahil yun ang sabi ng ating minamahal na BP Sara. At ngayon, I was not mistaken. Tama yung desisyon. Kasi nga, lumalabas ngayon, ang daming tulong ni Senator Amy. Isipin ninyo, kung hindi nag-imbestiga si Senator Amy sa Senate Foreign Relations Committee noong 19th Congress, so walang na-file nga kaso kay Secretary Remulla. Dahil wala siyang kaso, wala na. Easy ride. Smooth selling na ang kanyang application. Ngayon, wala pa siyang clearance. Non-negotiable yan. So, mabuti itong si Senator Amy, nagre-reklamo na siya, nag-send siya ng opposition sa Judicial and Bar Council. So, I believe marami ang nagpadala ng reklamo against kay Secretary Boying Remulla. At yun, i-consider yun ng Judicial and Bar Council. 7 po ang members ng Judicial and Bar Council. 7. Pang-7, Secretary of Justice. So dahil aplikante si Secretary Boying, 6 na lang ang boboto. So kailangan pala ang isang nominee o aplikante dapat makakuha ng 4 votes. Sa 6 na members, dapat bobotohan. Example, si Secretary Boying. Dapat may boboto sa kanya na 4 members sa 6 na members ng council para maisama siya sa short list. Pag walang boboto na 4, wala siya. Kahit may clearance pa siya. So, una muna, clearance. Pag wala siyang clearance, kahit binotohan siya ng 4 na members ng council, wala pa rin. Kaya, medyo alanganin pa rin. Namimiligro pa rin ang ambisyon ni Secretary Boying na maging ombudsman. So, let's pray na sana ang acting ombudsman, sana ang mga in charge sa clearances sa ombudsman, gawin nila kung ano ang tama. Huwag sila padadala sa pressure o kung ano man. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.